My dear brothers and sisters, the parable of the Good Samaritan that Jesus narrates in our gospel this Sunday is Jesus' reply to the question of the scholar of the law, who is my neighbor? And the answer of Jesus is not a definition of who a neighbor is. Jesus answered the scholar of the law by telling a story, the story of the Good Samaritan. And this parable tells us who our neighbor is and how we should love our neighbors. In the story of Jesus, who is our neighbor? The answer is anyone who is in need. That person is a neighbor. And how should you love your neighbor? The answer is by being like the Good Samaritan, who stopped and took care of the man in need. This story of Jesus is a profound lesson on what love and service are all about. It tells us that love oftentimes is disruptive. To love and to serve is to allow yourself to be disturbed, to be bothered. Kung gusto mong magmahal at gusto mong maglingkod, dapat handa kang maabala. In the story of Jesus, there were 3 persons who saw the man who fell victim to robbers. The first was a priest. Sa lahat naman ng pwedeng gamiting karakter ni Jesus sa kanyang kwento, ang una pa niyang pinadaan, isang pari. At ano yung ginawa ng pari? The priest saw the man in need, but he did not stop. He continued his journey. Probably he was thinking, if I stop, I might be late for the service at the temple. Baka mahuli ako kapag tinulungan ko ang taong ito. Halimbawa po, kanina nang papunta ako dito, kung meron akong nakitang isang taong nakahandusay sa kalsada, nangangailangan at kailangang dalhin sa ospital, kahit ako naman magdadalawang isip, kapag tinulungan ko to at dadalhin ko pa sa ospital, malilate ako sa 4 o'clock mass ko. At kapag na-late ako sa 4 o'clock mass ko, siguradong maiinis, magagalit ang mga mass goers. Kasi maghihintay sila. Kahit ako man iisipin ko, may iba naman sigurong tutulong dyan. Maraming naghihintay sa akin sa chapel. And so I too might just pass by. Maybe the priest was thinking, if I help this man who is wounded, I will touch blood. And that will make me ritually unclean. And if I, as a priest, become ritually unclean, I could no longer serve, minister at the temple. And so he did not stop. He simply continued his journey without helping the needy man. And then the second character came along, a Levite. A Levite is like an assistant to the priest, parang sakristan. Siguro, nung makita ng sakristan, si Father hindi tumigil. O di sabi rin ng sakristan, dapat sumunod ako kay Father. Hindi rin siya tumigil. Siguro naisip niya, kapag tinulungan ko ito, malilate ako sa temple. Baka mapagalitan pa ako ni Father kung bakit ako late. And so, like the priest, the Levite did not stop. He simply passed by. Now, whatever be the reason why these 2 persons did not stop, the thing is, for them, they had something more important to do than to help this man. And helping this man might bother me, will disturb my schedule and my plans. And then came the Samaritan, who, according to our gospel, was moved with compassion at the sight of the man in need. He was so moved
that he approached the man, bandaged his wounds, lifted him on his animal, took him to an inn, and took care of him overnight. Sinamahan niya ng magdamag, inalagaan niya ng magdamag. And the following day, he gave some money to the innkeeper, telling the innkeeper, you take care of this man. And when I return, and the money is not yet enough, I will give you whatever is lacking. I'm sure this man had other things to do. But when he saw this man, the Samaritan thought that this man is more important than the other things that I have to do. And so he was willing to be bothered. His schedule was disrupted. His plans were changed because his heart was moved with compassion. My dear brothers and sisters, the Good Samaritan in the parable of Jesus is God Himself, who, according to our first reading today, is so close to us. His love and His laws are so close to us that we do not need to look for Him somewhere else. He is very near, and so He sees us, He sees our needs, and He readily responds to us. The Good Samaritan in the parable of Jesus is Jesus Himself, who, according to St. Paul in our second reading today, is the image of the invisible God. Jesus, who reconciled all things to the Father by shedding His blood on the cross. Jesus is the Good Samaritan. We are the victims. We are the ones wounded. And Jesus was willing to live divinity, iwanan ang kanyang pagka-Diyos, maabala ang kanyang buhay bilang Diyos para iligtas tayong sugatan, mahihina at makasalanan. And He allowed Himself to be crucified, to die on the cross, which is the greatest sign of love, but also the greatest disturbance to divinity. Para iligtas tayo, naabala ang Diyos. You know, my dear brothers and sisters, many times we are like the priest and the Levite. We say we love others. We say we care for others, but only when they fit our schedules. Only when they do not require much from us, and only when they do not change our plans and directions. Nagmamahal, pero yung pagmamahal, yung paglilingkod, kapag fit sa schedule ko. Nagmamahal, naglilingkod, pero dapat hindi ako masyadong maabala. Magmamahal, maglilingkod, pero dapat hindi mabago ang mga plano ko sa buhay. But the Good Samaritan in Jesus' parable tells us that to love is to stop, to bend down, and to allow our hands to get dirty. Real love, as shown to us by the Good Samaritan, breaks our routine. Real love changes our schedules and plans. Real love is allowing ourselves to be disturbed, to be bothered. Ang tunay na pagmamahal ay yung handa kang maabala para sa iyong mga minamahal. And isn't it, my dear brothers and sisters, that many times we feel loved by other people when they are willing to be disturbed in order to attend to our needs. Pag yung tao sasabihin, ay hindi, iiwanan ko itong ginagawa ko, ano bang kailangan mo? Hindi pa nararamdaman natin na, ay, mahalaga ako sa taong ito. Kasi yung mga tao magsasabing, sandali lang, marami pa akong ginagawa, hindi muna kita matutulungan. Parang abala pa tayo sa kanila. Pero doon sa mabuting Samaritano, yung taong nangangailangan, hindi abala, kundi kapatid na dapat tulungan. My dear brothers and sisters, how do we look at each other? Do we look at each other as disturbance? Sa mga mag-asawa po na naririto, ano pong tingin niyo sa inyong asawa? Minsan sasabihin ng mag-asawa, yung asawa ko napakalaking abala sa buhay ko. Oh, dear parents, how do you look at your children?
Yung mga may baby pa, pag umiyak sa gabi, sasabihin ba natin tong anak ko talaga abala sa buhay ko? When was the last time you allowed yourself to be disturbed, your plans to be changed, your routine to be broken, in order to love and serve others? And who are the people we try to avoid because loving them is inconvenient? Alam niyo po, sa buhay ko bilang pari, minsan may mga araw na talagang sunod-sunod yung aking schedule, one after another. Kaya minsan magsisimula pa lang ako ng misa, kapag alam kong meron pa akong susunod na pupuntahang schedule, ang panalangin ko sa simula ng misa, Lord, sana pagkatapos ng misa, makatakas agad ako. Kung kailan naman ako nagmamadali, doon naman yung pagkatapos ng misa, ang dami pang makikipag-usap, ang dami pang magpapapicture, ang dami pang magko-consult, magpapabless, magkukumpisal. Kaya minsan, picture-picture, yung ngiti ko parang pilit na pilit. Kasi iniisip ko, may pupuntahan pa ako, may next schedule pa ako. At minsan, naiisip ko, ang dami namang abala. But I have to remind myself again and again, hindi abala ang mga ito. These are the people I am called to serve and love. Hindi sila magiging abala. Nako, mali yata ang nasabi ko yun. Pero mga minamahal na kapatid, kahit kailan, para sa taong nagmamahal, hindi magiging abala ang kanilang minamahal. Kapag minamahal mo, sasabihin, pag sinabi sa'yo, baka makabala ako, sasabihin mo, hindi ka abala. Kasi mahal kita. At kung ayaw mong maabala, edi huwag kang magmahal. Love, real love, as shown to us by the Good Samaritan, is to allow ourselves to be bothered and disturbed for the sake of love. My dear brothers and sisters, love is not always neat. Love is not always comfort. Oftentimes, love is disruptive. Love is interruption. And if we want to love, then we must be willing, like Jesus, our Good Samaritan, to be bothered and disturbed. If we want to inherit eternal life, if we want to follow Jesus, then we should not simply be passers-by. We should know how to stop. We should know how to allow ourselves to be disturbed. For only a disturbed heart can become a compassionate, merciful, caring, generous, and loving heart.